Amen. Okay, so ang binasa ko po sa inyo, actually po, sa Revelation chapter 2 ay nagbanggit po patungkol sa mga churches. Actually po, 7 churches ang binanggit po dito sa Book of Revelation. At bawat isa po sa kanila ay atin pong makikitang larawan ng mga churches sa iba't ibang panahon. At dito nga po sa ating magiging pag-aaral, medyo sa sentro po tayo sa church ng Smyrna. Para sa akin pong pangalawang pagbasa, for you to have better, understanding, nais ko pong pakinggan nyo pong mabuti. Ang sabi po ng verse number 8, and unto the angel of the church in Smyrna write. So, angel is actually referring to the messenger, yung pong masasabi po nating mensahero na tinukoy po sa mga churches po yan. Ano po? At ang sabi po ng verse number 8 again, and unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last. Alam nyo kung sino po yung tinutukoy, the first and the last, which was dead and is alive. So yan po ay ang ating Panginoon. Ang sabi po ng verse number 9, I know thy works. By this, magkakaroon po tayo ng idea patungkol po sa kasaysayan, kalagayan po ng church ng Smyrna. I know thy works, and tribulation, and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them would say that they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Ang paalala po niya sa verse number 10, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So my encouragement to all of us this morning, especially to all believers, let us receive the crown of life. Let us receive the crown of life. If you can still recall and remember sa akin pong mga pangangaral, ang isa sa excitement dapat natin bilang Kristiyano ay ang nakatakdang panahon, the appointed time of God, that all of us will stand before our righteous judge. In 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10, the Bible says, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. Ang aking pong naging pagbabahagi po sa marami pong Kristiyano ay ang katotohanang may nakatakdang panahon ang Panginoon, that all believers will stand before Him. Lahat ng totoong mananampalataya, lahat ng totoong Kristiyano, isang araw haharap po tayo sa ating pong Panginoon. And ang isa sa exciting na magaganap po, ito po yung masasabi nating nakaka-excite na event, sapagkat naniniwala tayo na may panahon na babalik ang Panginoon, kukunin ang mga Kristiyano. And para po sa tamang arrangement, yung pong mga namatay na mananampalataya, ibabangong muli, yung mga natirang Kristiyano, aagawin, and then makakasama po ng ating Panginoon. Magkakaroon po ng tribulation dito po sa lupa, at magkakaroon naman po ng marriage at rewarding po sa piling ng Panginoon. At iyan po ang tinatawag nating Bema Judgment. Yung pong masasabi nating judgment seat of Christ. Ano po itong kalagayang ito? Ano po yung pangyayaring ito? Na ang lahat ng Kristiyano po haharap sa Panginoon upang magbigay sulit po sa Kanya. At ito po yung panahon ng pagtanggap po ng gantimpala. The reason why I am sharing you this message, these thoughts, because isa po ito sa binanggit po dito sa church ng Smyrna. Para sa akin po, naging way ng Panginoon to encourage them na bagamat sila po may tribulation, na sila po ay merong, magkaiba po yung tribulation na sinasabi ko. Ito po is about suffering. Yung tribulation na magaganap, yun po yung 7 years tribulation na binanggit po sa banal na kasulatan. But in this particular passage, ang tribulation po dito is about their suffering. Yung persecution, yung suffering. Yun po yung tinutukoy na tribulation po dito. Pero again, going back sa binabanggit ko po sa inyo, all of us believers will stand before the Lord to give an account to God, and then para po sa tinatawag nating rewarding time.
Rewarding time. Kunin niyo po yung idea, ho. Verse number 10, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So ito na po yun. Kasi kahit to sa vision ni John, sa Revelation chapter 22, bago po sa pagsasara po, Revelation chapter 22. Ito po yung last book, last chapter na mababasa po natin. So verse number 12, John, the beloved, in his vision saw that our Lord Jesus Christ is coming with haste. Revelation chapter 22 and verse number 12, nakita po ni John sa kanyang vision, the Lord Jesus Christ coming with haste. Ang sabi po, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am telling you, brethren, mga Kristiyano, na sa buhay na ito, may mga hirap tayo, may mga sakit po tayo, pero sa tinatawag po nating programa ng Diyos, hindi lang po niya tayo aagawin, kundi tayo po ay kanyang gagantimpalaan sapagkat isang araw, haharap po tayo sa kanyang hukuman upang tayo po'y magbigay sulit sa lahat po ng ating mga ginawa para po sa kanya. And again, in the vision of John, nakita niya na ang Panginoon ay bumabalik at ang sabi po, and my reward is with me. Para saan daw po yon? To give everyone according as his work shall be. At sa akin pong naibahagi sa inyo, may mga crowns, mga example ng crowns na binanggit po sa Bible. Kung tayo po ay nag-strive, ang sabi po ng Bible, sa mga nagsitakbo, ng takbuing ibinigay ng Panginoon, just for you to somehow remember and recall this very important message, na meron pong tinatawag na crown for strivers. Sa 1 Corinthians chapter 9, beginning verse number 24, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. And every man that striveth for the master is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So yan po ang isang example na crown sa reward ng Panginoon. Yan po ang isa sa example, yung crown na kung saan hindi nasisira, incorruptible crown. Dinisenyo po para sa mga strivers. And then meron din pong crown para sa mga soul winners. Yan po'y binanggit naman sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 19 and 20. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Kanina po, incorruptible crown, at yan po'y para sa mga nag-strive, nagpakasikap, tinapos ang kanyang takbo. Ito naman po, crown of rejoicing para sa mga soul winners naman. Ito po yung nag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Ang tawag po doon is crown of rejoicing. Yung pong crown of righteousness, ito naman po yung mga masasabi nating mananampalataya that because they are ready and prepared sa pagdating ng Panginoon, mga excited and longing for the coming of our Lord Jesus Christ, like what the Apostle Paul, being a finisher and a fruitful fighter, ang sabi po niya sa 2 Timothy chapter 4, beginning verse number 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. Yan po ang sabi ng verse number 7. 2 Timothy chapter 4 and verse number 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kaya pagdating ng verse number 8, 2 Timothy chapter 4 verse number 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. And then sa mga pastor naman po, sa mga shepherds naman, sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos, sa mga nag-aalaga ng mga mananampalataya o kawan ng Panginoon, meron naman pong crown of glory na binanggit. So kung kayo po'y nakikinig, ilang example na po ng crown ang ating pong binigyang pansin at tinalakay. Incorruptible crown, crown of rejoicing, crown of righteousness, and this time, crown of glory. When the Apostle Peter tried to encourage his co-elders, his co-leaders, ang sabi po niya in 1 Peter chapter 5, beginning verse number 1, okay, the elders which are among you exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ and a partaker of the glory that shall be revealed.
Ang sabi po niya sa verse number 2, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Neither as being Lord over God's heritage, but being example to the flock. So, the Apostle Peter reminded his co-elders to feed the flock of God and to oversee them. And then, pinaalala pa po niya, ang leadership dapat not by force, dapat willingly, not for filthy lucre, hindi sa kung ano ang pakikinabangan, hindi kung ano po yung makukuha sa tao. Dapat genuinely, you are taking care of the flock of God because you love the Lord and you love the flock that the Lord entrusted to you. So sabi po niya, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being Lord over God's heritage, but being example to the flock. And then in verse number 4, and when the chief shepherd shall appear, who is our chief shepherd? The chief shepherd is no other than our Lord Jesus Christ. Pag siya raw ay dumating, and when the chief shepherd shall appear, anong sinabi po ni Peter? He shall receive the crown of glory, another crown. The crown of glory that fadeth not away. So meron pong crown of glory para sa mga nagpastor, na nagtapat, syempre pa, di po ba? Nag-alaga ng kawan ng Panginoon. So may crown of glory, at dito nga sa ating pag-aaralan ngayon, ito po yung crown na may kinalaman naman sa suffering. So introduction pa lang po tayo. Kaya pinapaalala ko lang po sa inyo that once I shared already the different crowns mentioned in the Bible, because as what I have emphasized to you, na sa event, sa future event, ang isa po dito ay ang pagharap natin sa Panginoon upang tayo po'y magbigay sulit sa Kanya. And then, ipino-point out ko po na nakita po ni John sa kanyang vision na ang Panginoon sa kanyang pagparito ay meron pong dalang reward, at ang isang napakahalagang paalala po, all of us believers will stand before the judgment seat of Christ para tumanggap po tayo ng gantimpala. Excuse me. At sa gantimpala po, isa sa binanggit po, nabanggit ko na sa inyo yung incorruptible crown para po yan sa mga strivers. Yung pong crown of rejoicing para sa mga soul winners. Yung pong crown of righteousness, sa second coming po yan. Those who are ready and prepared sa pagbabalik ng Panginoon. Yung crown of glory, yan po sa mga shepherds, yung mga pastor na matapat na nag-alaga ng kawan na ipinagkatiwala ng Panginoon. Now this time, yung crown na may kinalaman naman po sa suffering. Sa lahat ng mga nagtiis at nagpakahirap, nagpakasakit alang-alang sa Panginoon, ang tawag po sa crown na yan ay crown of life. Yan po yung nabasa po natin na ginamit ng Panginoong encouragement sa Smyrna because of their sufferings. Sapagkat sila po ay talagang nakaranas ng matinding pasakit, ng matinding paghihirap. You know, sa Bible po, even our Lord Jesus Christ emphasized this very truth, that all believers in this world, you shall have tribulation, suffering, ang ibig sabihin. Diba? Ang sabi po niya, sa mundong ito, marami tayong mga kapighatian. Marami tayong sakit, maraming mga pasakit bilang mananampalataya. You know why? Sapagkat ang totoong Kristiyano, our citizenship is in heaven already. This world is not our home. Hindi talaga tayo dito na sa sanglibutan. Ang preparation na po natin, yung pong ating pong masasabi nating tiyak na patutunguhan because of the promise of our Lord Jesus Christ. So kaya nga importante po that believers be aware of this very thing, na dito sa mundong ito may mga persecution talaga, may mga pressure talaga, may mga attack talaga ang devil. Now, the message that I would like to share is about receiving the crown of life. Yung bang ako at ikaw ay magkaroon ng eagerness na sa pagbabalik ng Panginoon, sa pagharap natin sa Panginoon, isa sa magandang tanggapin po natin ay yung pong crown of life, sapagkat tayo po ay nagsuffer for the name of Christ. So let me tell you this, na hindi basta may suffering sa Panginoon na po. Because the Apostle Peter gave us an idea, very clear po ito, na sinabi po niya, dalawang klase po ang nagsasuffer. May mga nagsasuffer po for the name of Christ, pero may nagsasuffer po, mga kapatid, because of evil deeds, because of evil doings.
Kaya nga importante po na maintindihan ng bawat Kristiyano na yung suffering natin, make sure na yan ay suffering alang-alang sa Panginoon. Because you're doing the will of God in your life, because you're living for Him, and then the devil is attacking you, you are experiencing so many attacks of the devil in your life. Yun po yung sinasabi ko na sa mga ginagawa natin sa Panginoon, maaaring tayo po'y inuusig, marahil tayo po ay nakakaranas ng matitinding pagsubok, yun po ang ibig kong sabihin. Yung pong nagsuffer for the name of Christ. So, hindi po lahat ng nagsuffer tatanggap po ng crown of life. Ang tatanggap po ng crown of life ay ang mga nagsuffer alang-alang sa Panginoon. I remember the Apostle Peter when he said in 1 Peter chapter 4, verse number 12, Beloved, think it not strange concerning the fire trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ. So, niliwanag po niya na talagang tayo raw po bilang Kristiyano, partaker tayo ng suffering ng ating Panginoon. Pero pinaalala po ni Peter na kung tayo daw po'y nagsasuffer alang-alang sa Panginoon, rejoice. Mangagalak daw po tayo. Okay? Sapagkat ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, nagpapahingalay po sa atin. Pero yung paalala po niya, ang sabi po niya, but let none of you suffer as an evildoer, as a murderer, or as a busybody of other men's matter. Okay? So, hindi raw po tayo dapat mag-suffer because of evil doings. So, may mga suffering po kasi na konsekwensya ng ating pong mali at masamang ginawa. So, hindi yun yung suffering na pinag-uusapan natin. Dito po, katulad ng sa church ng Smyrna, sila po ay nagsasuffer because of the attack of the devil. Kaya importante po ngayon na ako at ikaw ay magkaroon ng goal and to pray to God that one day when we will face our righteous judge, tayo po'y tumanggap ng tinatawag po nating reward. Particular, yung crown of life. So kaya yan po yung message natin. Receive the crown of life. Receive the crown of life. Yung po yung sinabi ng verse number 10, Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. But ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Alam niyo po, habang binabasa ko ito, may pumasok po sa isip ko yung sinabi po ni James. James chapter 1, please. James chapter 1 and verse number 12. Ang sabi po, Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord had promised to them that love him. So ito po yung binabanggit ni James. Yung binanggit po ng Panginoon sa church ng Smyrna na sa kanila pong mga sufferings, tiisin po yan at magtapat daw po, and I will give thee a crown of life. So kaya ngayon po, that is my encouragement to all of you. Believers, ang akin pong encouragement sa bawat isa sa atin, because we cannot deny the fact that as we live in this present world, we are experiencing so many attacks of the devil. There are a lot of sufferings, di po ba? Na ating pong tinitiis, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. At yan po ang nagpapaging entitled sa atin sa crown of life na talagang dinisenyo ng Panginoon sa lahat ng magtitiis alang-alang sa kanyang pangalan. Sa lahat ng magpapakatapat sa kabila po ng kanilang mga suffering. So, again, our challenge, our message, and our encouragement this morning, okay, let us receive the crown of life. Ano man ang nararanasan mo ngayon bilang Kristiyano, maybe sinasabi natin, hindi biro ang nararanasan mo sa buhay mo bilang mananampalataya. Maaring tayo po dumarating doon sa point na nandiyan na po ang tukso ni Satan, na tayo po ay sumuko na wag na tayo magpatuloy, maybe because ang pakiramdam natin, hindi natin makakaya. But of course, it is good to be reminded, folks, that in reality, we cannot defeat the foe. We cannot defeat Satan using our strength. At naniniwala po ko that being human, it is but natural for us to be affected
ng lahat ng mga po pwedeng maranasan po natin as we do the will of God in our lives. And that is the reason why we need to live by faith. We need to always trust the Lord. Hindi po ba? Pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Now, punto na po tayo sa ating pong pinakamensahe. Let us receive the crown of life. So the first encouragement that I would like to share is that for us to receive the crown of life. Number one, let us pass the test. Maganda po na atin pong malagpasan, mapagtagumpayan po ang pagsubok. Mga kapatid, Panginoon na po mismo ang nagsabi na sa usapang Kristiyano, sa mundong ito, maraming mga tiisin. Marami pong mga mararanasan po tayo na hirap at sakit at pasakit na gagawin po ni Satan. The idea is very clear nung sinabi po ng ating teksto na talagang si Satanas talagang aatakihin po ang mga mananampalataya. And I believe no one can deny this very truth, mga kapatid. Because you yourself can attest to that you are experiencing so many attacks of the devil. Now, lagi ko po nililiwanag na kasi nga po sa James chapter 1, ginamit po yung salitang temptation sa konsepto po na ito po ay ang masasabi po nating attraction na ginagawa po ni Satan upang hatakin tayo palayo sa Diyos o dalhin tayo sa ikasasama. Samantalang ang testings at saka ang trials po, ito po'y binibigay ng Diyos upang lumabas ang maganda sa atin at maging matatag at matibay po tayo. So, ating pong bigyang pansin, James chapter 1. Ang sabi po ng Bible sa verse number 2, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating ginagawang pag-aaral ngayon, nililiwanag ko po na bagamat ginamit po ni James ang salitang temptation sa verse number 2, again, balikan nyo po kung may Bible kayo. Ang sabi po niya, Brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. And for you to understand kung ano po yung tinutukoy na temptation dyan, it is good to continue doon po sa verse. Brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Talagang, diverse. Ang ibig sabihin yan, marami po yan, mga kapatid. Sari-sari po yan. Count it all joy when you fall into diverse temptations. Di po ba, marami po sa atin, yan ang drama natin sa buhay. Ano ba naman itong buhay na ito? Hindi na natapos ang problema. Napakarami talagang mga, di ba? Sakit at hirap sa buhay nito. Yun po ang sinabi ng sulat ni James. Count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, listen, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Mga kapatid, let me emphasize to you that if you will interpret the Bible according to his own interpretation, to its own interpretation, ang sabi po, count it all joy when you fall into diverse temptations. At para maintindihan natin kung ano po yung context, ano po yung sinasabi ng temptation, anong ibig sabihin po dyan, count it all joy when you fall into diverse temptations, yung kasunod po, maganda na magpaunawa sa atin kung ano po ang tinutukoy dyan na temptation. Knowing this, that the trying of your faith, diba? The trying of your faith worketh patience. So meaning, ang tinutukoy na temptation sa James chapter 1 and verse number 2 ay hindi yung temptation na magdadala sa iyo sa kasamaan, kundi ito po yung pagsubok sa ating pananampalataya. Again para po for emphasis purpose. Ang sabi niya, Brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith. So, yung temptations na tinutukoy doon ay mga pagsubok sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, hindi po pwede na wala po talagang suffering. Kasi yun po pala ang paraan para masubok ang ating pananampalataya. Kaya nga ang point natin, for us to receive the crown of life, number 1, let us pass the test. Ating lagpasan at pagtagumpayan ang mga pagsubok sa ating pananampalataya, ang pagsubok sa ating buhay.
Ngayon, kung bibigyan pansin po natin sa verse number 12, ang sabi po ng James chapter 1, verse number 12, ginamit na naman po yung salitang temptation. Blessed is the man, James 1:12, blessed is the man that endureth temptation. Tingnan nyo na naman ang kasunod. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. So malinaw naman po na kahit ginamit yung salitang temptation, very clear and particularly minention po that that temptation is referring to the trying of our faith. Yung pagsubok sa ating pananampalataya. Ngayon, yung talagang temptation na gawa ni Satan, nasa verse 13 po yan. Tingnan niyo po ang sabi ng James 1, verse number 13. James 1 and verse number 13. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Hindi nyo raw po pwedeng sabihin, pagka kayo tinutukso, na ang context at ang idea ng tukso, yung concept, is about yung pong pang-attract sa ikasasama. Huwag nyo raw sasabihin, ang Diyos ang naghatak sa inyo dyan. Ang Diyos ang tumukso sa inyo. No. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. At niliwanag ni James. Sa susunod na talata, nung sabi niya, but every man is tempted when he is thrown away of his own lust and enticed. Kaya raw po tayo natutukso at nahahatak ng tukso kapag ka nag-give in po tayo at ini-entertain po natin yung tukso ng kaaway. So mga kapatid, mga minamahal, I want all of you to be particular on this, that as believer in Christ, in this world, you shall have tribulation. May mga tiisin tayo, may mga sakit tayo. Sabi nga po ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse number 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kaya pag Kristiyano ka, ikaw ang object ng persecution. Ikaw ang talagang target ng dyablo para sa tinatawag natin persecution. Pero sa bahagi ng Diyos, yan pong mga persecution na yan ay test sa ating pong faith, mga kapatid. Kaya nga ang unang encouragement ko sa inyo, number 1, let us pass the test. Number two, for us to receive the crown of life, let us prove our trust. Number 1, pass the test. Number 2, let us prove our trust. Paniwalaan o sabihin po na patunayan. Patunayan po natin ang ating pagtitiwala. Yes, it is good also to be reminded and to be taught na sa usapang pagsubok at lahat ng daranasin natin sa buhay nito, ang susi po dyan ay pananampalataya. Ang susi po dyan, pagtiwalaan po natin ng Diyos. Kasi kung tayo lang po sa sarili nating lakas, bibigay tayo. You know why? Sapagkat mahina po tayo. Kaya nga, importante po lagi na tayo po'y napapaalalahanan ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, eto po, balikan nyo po yung James chapter 1. James chapter 1. Ang sabi po, brethren, verse number 2, brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire wanting nothing. Listen to this. In James chapter 1, verse number 5, dahil yun po ang natural, na minsan sa dami ng pagsubok mo, sa dami ng nararanasan mo, hindi mo na maintindihan kung bakit nangyayari sa buhay mo yan. Dumating ka na ba doon sa ganong punto ng buhay mo? Na yung mga nangyayari sa iyo, hindi mo maipaliwanag, hindi mo maintindihan, ba't nangyayari sa akin ito? Gulong-gulo ang isip mo, and because of that, kung ano-ano na rin ang tumatakbo sa utak mo, gusto mo nang mawala, gusto mo nang magwala, di ba? Yan po yung mga possibilities, mga kapatid, na sa buhay na ito, because of the many testings and trials, or maybe yung negative, may temptation ng kaaway, minsan hindi natin maintindihan bakit kailangan magkasakit ako ng ganito, bakit kailangan mapasok ako sa ganitong sitwasyon, bakit ginagawa ko lang naman ng kalooban ng Diyos, pero nangyari sa akin ito. Sometimes, so many questions in our minds. Ang daming tanong sa mga pag-iisip natin. Hindi natin maintindihan. Now, ang advice na napakaganda, yung sinabi po ng James chapter 1 and verse number 5. If there are things in your life, even testings and trials, that you are encountering or experiencing, the best way magagawa po natin, the right thing to do is not to complain, is not to be bitter, and to even blame God. No.
Hindi yan ang Kristiyanong hakbang na pagka nahihirapan ka, magiging bitter ka, na pagka nahihirapan ka, ibe-blame mo ang Diyos. Mga kapatid, mali po yan. Ang tamang gagawin ay ang sinabi po ng verse number 5. James chapter 1 and verse number 5. Hindi mo maintindihan. Yun ang nangyayari sa iyo. Bigat na bigat ka. Hindi mo may paliwanag kung bakit nakakaranas ka nung nararanasan mo. Gulong-gulo isip mo. Ang tama po mga kapatid, James 1:5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Kung hindi po natin maintindihan, mga kapatid, hindi po nangangahulugan na may kalayaan at karapatan na tayo na i-blame ang Panginoon. Mga kapatid, to question God is not right in what we are experiencing. To question God is not right. Pero kung yung question sa idea ng inquiring, walang problema. Ibig sabihin po, pagka may nararanasan ka, hindi mo alam kung bakit, ang sabi, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Ibig sabihin, wala namang masama. Lord, ano po ba ang dahilan? Bakit ko po nararanasan ito? Bakit po ba ako nasa ganitong sitwasyon? Hindi po masama yan. Ang masama, yung bang idea na, Panginoon, Diyos ka, bakit mo ako pinabayaang magkaganito? Kung talagang nandyan ka, yun po ang wag nating gagawin. Even to the point of questioning the existence of God. Naku po, delikado po yan. That is the intention and the goal of the devil, for you to doubt the Lord and to disregard the Lord and to disobey the Lord and to depart from the Lord. Yan po ang pinaka-target po ni Satan eh. So kaya kapag kami nararanasan po natin, kung di mo maintindihan, edi magtanong sa Diyos, Lord, ba't ako nagkasakit ng ganito? Ano po ang purpose mo? Ano po ang dahilan? Alam niyo, sasagutin po kayo ng Diyos. Diba? Ipapaalala niya sa iyo yung mga talata. Makakarinig ka ng preaching na katulad nito na magpapaalala sa iyo. So, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Kung di mo maintindihan at lumapit ka sa Diyos, ipapaunawa ng Diyos yan. Kaya alam po, sa nararanasan po natin, paglalapit tayo sa Diyos, ang requirement po, faith. Sabi po ng verse number 6, di ba? Kasi sabi ng verse number 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall. Tingnan niyo po ho, and it shall be given him. Pero sa kondisyon, sinabi ng verse number 6, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Naranasan nyo na po ba yan? Na sa hirap na nararanasan nyo po at dinadaanan nyo, nag-pray kayo sa Panginoon, at nung nag-pray kayo sa Panginoon, pagkatapos noon, nag-aalilangan ka, masosolve kaya talaga yung problema mo, talaga kayo ang sasagutin ng Diyos. Pagka ganun daw po ang takbo ng isip natin, wag na tayo mag-expect, natatanggap tayo sa Panginoon ng anumang bagay. Why? Ang sabi po, a double-minded man is unstable in all his ways. Kasi nga, ang requirement po, faith, but let him ask in faith. Yan po ang sabi ng James 1:6. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Kaya sabi ng verse number 7, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Very consistent naman po ang Bible dyan. Kasi sa Hebrews chapter 11, verse number 6, the same thing, the same concept. Ang sabi po ng verse number 6 ng Hebrews chapter 11, ang linaw-linaw po mga kapatid, sa Hebrews chapter 11 and verse number 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. In order for us to receive the crown of life, number 1, pass the test. Number 2, prove our trust. And then number 3, perform our task. Perform our task. Be thou faithful unto death. Magpakatapat tayo. Ang ibig sabihin po, wag nating bigyan ng dahilan ang ating sarili na pag may suffering, pwede na tayong tumalikod. Pag may suffering, pwede na tayong huminto. Pag may suffering, pwede na tayong lumihis. No. Kundi maging tapat tayo hanggang kamatayan. Mga kapatid, mga minamahal, ang tatanggap ng crown of life ay ang mga mananampalataya sa kabila ng may persecution, sa matinding pressure na pwedeng dadaanan natin sa buhay na ito, mananatili po tayong tapat sa atas ng Panginoon sa atin.
Because all believers in reality, meron po tayong takbuhin na dapat tapusin po natin sa Panginoon. That is actually the concept of the writer of the book of Hebrews. In Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Okay? The idea is clear. Let us run with patience the race that is set before us. Doon pa lang po magkaka-idea na tayo na hindi madali ang pagtakbo. Kasi ang sabi po, let us run with patience. As you run, makakaranas ka ng mga persecution. As you run, may mga magbibigay kabigatan sa kalooban mo, sa puso mo. May mga taong po pwedeng nagiging dahilan kung bakit affected ka, mga taong mainggitin, mga taong mapanira, mga taong uusigin ka. Ewan ko po, pero I believe nakaka-relate kayo sapagkat kasama po yan sa realidad ng buhay na may mga tao po na po pwedeng maging instrumento even of the devil para tayo po ay atakihin, para tayo po'y makaranas ng mga masasabi po nating ikabibigat ng loob. Di po ba? Meron ka bang ganyang sitwasyon na may tao na talagang para bang sa lakbay mo, siya yung nagdudulot ng sama ng loob sa iyo, di ba? Siya yung kahit wala ka namang ginagawa, makikita mo na talagang maring dala ng inggit, or yun na nga po, kilos ni Satanas. So mga kapatid, mga minamahal, yun ang punto. Kaya pala ang sabi ng writer, let us run with patience, kasi meron talagang mga kailangan tiisin mo habang ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Let us run with patience the race that is set before us. At ang susi nga raw po, di ba? Verse number 2, paborito ng marami, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. So mga kapatid, mga minamahal, ano man ang mangyari, ano man ang persecution natin, ano man ang panggugulo ng diablo along the way, ang kalooban pa rin ng Diyos, may katapatan, tapusin natin ang ating takbuhin. Okay? Let us perform our task. Be faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So ipinangako po niya yung crown of life sa magpapakatapat hanggang kamatayan. So kaya mga Kristiyano, napakaganda po nitong tinalakay po natin because I believe all of you can relate to this message. Because along the way, on our journey, we are encountering like problems, attack of the devil, mga sufferings dito sa mundong ito. Pero ang dapat po, para tayo po'y maging entitled, para tayo po ay tumanggap ng crown of life, pagharap natin sa ating pong righteous judge, sa ating faithful Lord, para tumanggap tayo ng crown of life, ano yung tatlo? Pass the test, prove our trust, and perform our task. Be faithful unto death, and I will give the crown of life. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. How about you this morning? Kamusta po ang presenting nararamdaman mo ngayon? Kamusta po ang presenting sitwasyon mo ngayon? Are you experiencing trials, testings, or sufferings? Huwag daw tayong magulat. Huwag daw po tayong magtaka sapagkat sa mundong ito, marami talaga tayong sakit, marami tayong hirap. But the good thing is that the Lord Jesus Christ said, be of good cheer. I have overcome the world. So the best thing that we can do is to put our trust in the Lord. Pass the test. Patunayan natin ang ating tiwala sa Diyos. Prove our trust. And let us continue to perform the task. The God-given task. Let us run with patience the race that is set before us. Kapatid, and the promise, tatanggap daw po tayo ng crown of life. Ang promise, bibigyan niya tayo ng crown of life. Mga kapatid, mga kaibigan, mga mananampalataya, let us receive the crown of life. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven,
we would like to again thank you and praise you for talking to us this morning. Thank you for the message. Thank you for this very important reminder. Totoong-totoo po sa buhay namin na marami pong mga sakit, hirap, mga atake po ng kaaway, maging sa maliwanag na konsepto ng pagtuturo ngayon, mga pagsubok sa aming buhay, na ang gusto mo po, mapagtagumpayan namin, na ang kalooban mo po ay ang patunayan namin na may tiwala kami sa iyo, na talagang ang aming pong pagtitiwala ay sa iyo, Panginoon. So Lord, we pray that you will continue to work in our lives. May you help us, O Lord. May you always strengthen us, particularly sa amin pong mga spiritual battles. Lord, thank you po sa mensahe na aming napakinggan. Salamat po na kahit abala ang marami ngayon, may mga mananampalataya na lagit-lagi ang kanilang longing, ang kanilang desire is to always hear your precious words. May you bless us, Heavenly Father, as we do the task, as we run your given race. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.